Picturean kami. Ayun na maganda. Ganda ng view. Gusto ko sana yung dinaanan nating highway. Papastop sana ako dun eh. Ganda ng highway. Eh, sana all naka-drone. And at the same time din po, dito rin po dumadaan yung mga community sa baba. Dito rin po sila dumadaan. Taasan kasi doon sa atin. Yun ang pupuntahan natin. So at our right po, may makikita kayong munting bayan. That is the municipality of Camalig. Yan po yung sentro ng munisipyo ng Camalig. So as you can see then, may church kami doon. Ayun po yung church namin, yung may red na rusty roof. Tapos may green sa taas niya. Yan po yung facade ng church namin, which is the St. John the Baptist Church. The most shocking story, kung alam nyo po ba yung Kagsawa? Kagsawa Ruins. Yung may simbahan. Yes po. Actually, that is older than Kagsawa. So, yan po kasing church namin, it was built on 1579. The Spanish arrival dito po sa Albay sa Camalig is 1569. So after 10 years, nagkaroon po kami ng church. Kumbaga, one of the first church that built here in Bicol region po. Yan na church namin. And yan na belfry na yan, ginawa po siyang watchtower ng mga Americans during the war. So nandun yung mga Amerikano, nandito yung Hapon. And at the same time din po, that is very significant for us na mga taga-Camalig kasi it was awarded by National Museum as one of the important cultural property of the Philippines. Kumbaga po, talagang po siya, significant po siya dito sa amin. And kung makikita nyo, kung mapapasok nyo lang po yan, maganda po siya yung interior design niya kasi may painting po siya sa roof. And at the same time, yung dalawang gilid niya, from left and right po, may mga tomb po siya. Libingan dati. Na mga first family to baptize and the prominent families of Camalig. Okay po? Nakapalibot po dito. But during the time of war, they have dug 18 series of tunnels po. 18 po siya. But unfortunately, dalawa lang po ang pwede natin pasukan. Is the very first reason is all of the Japanese tunnel, yung pathway niya is privately owned yung lot. Even ito po, itong pathwalk na ginawa namin, ayun na tinayuan ng building, that is a private property. So ibig sabihin po, nagkaroon ng government facility, nagkaroon ng pathwalk na government yung nagpagawa, may deed of donation na po. Kumbaga, dinonate po ng private owner. So dito po, antayin na lang po natin. Sige po, dito tayo. Baba po tayo para makita po nila. So dito po, at your front, may makikita po kayong opening. Pero hindi pa po siya yung tunnel na yan. Ginamit lang po siya during the war as decoy or panlin lang nila during the war. Kasi whenever meron pong Amerikano or Filipino guerrillas makapunta po dito, the very first thing na makikita nila, alin po? Ayan, di ba? The very first thing na makikita nila is yung decoy. So ang gagawin po nila, dediretso sila, but they didn't even know that the real tunnel po is on the left side talaga. So magiging ambush site po itong area na to. So ito yung decoys, yan yung unang makikita po nila. Pero hindi po nila alam, may nagbabantay po dito sa real tunnel talaga. Ito. So ito yung papasukan natin na tunnel. So yung tunnel naman po na yan, during the war, hindi po siya ganyan kalaki. Pinalakihan na lang po namin for our guests na yung safety nila.
Pero yung pinaka-bunganga niya po is just like a foxhole kalaki. Kaya lang po yung mga aso. Pero ang gagawin po ng mga Hapon is they have to crawl bago makapasok. So ganito po yan. Ang idea po na yan, parang ganito po siya. Yung hole niya nandito sa natatabunan po siya ng mga shrubs. So hindi po siya talaga totally makikita. Open. Okay? So the very first thing makikita is yung decoy. Okay po? So before we enter, baka yung unang batch, pwedeng mag-take ng picture kung gusto niyo po para makita niyo yung opening. And sa loob, pwede naman tayo mag-picture. Sa loob na lang po. Habang nag-aantay kayo, pwede kayo mag-take ng pictures po. Okay? Ma'am, before we enter, please always watch your head. Kasi low ceiling po to, may mga bato po sa rin. Wait, ang galing nga lang ako. Mauna ka. Naku, ang mga baywang ng mga Gen Z. Dito po okay na sir. Diyan lang kasi yung low ceiling. So ito naman po, tara po, dito po kayo. Compress po tayo dito. So dito naman po, if we say kasi Japanese tunnel, it comes from our mind po na Japanese yung gumawa. But they have the Korean and Taiwanese engineers labored with the Filipino prisoners po. So out of 18 series of tunnels, nandito po sa Kitwinan Hills, ang gumawa po ay mga Filipino. Labored with the Filipino prisoners po. Under lang po sila sa Japanese Imperial Army. So, dito po, marami po tayong makikita mga insects. So, please avoid touching na lang po. Okay? Kasi yung mga insects, defense mechanism talaga nila is to bite. Like this one po. That is the huntsman spider po. Hindi po siya basta wag lang hawakan. Okay po? We have also here little frogs. Ayan mga frogs po. Mga clay. Sige po. Spider. Sige po. Mamaya po. So dito naman po, ma'am sir. Dito po, in every corner ng tunnel, meron po kayo makikita mga uka. Ganito po. Yan po yung ginamit nilang foundation ng tunnel during that time. So may naka-art po ditong wood, nakabot ng steel hanggang dito po sa kabila. So yan po siya. Kumbaga, yung taas po kasi nito, yung dinaanan natin ng patwalk, dati po, ito po yung area kung saan binobomba ng mga Amerikano. So pag binomba po yung taas, may naka-foundation po siyang mga art, hindi po siya gaano shaky. At yung tama na to kasi ito po yung area kung saan yung mga high-ranking official ng Japanese Army po, dito po siya nag-rest or nag-quarters. Kumbaga, habang nagpapahinga or natutulog po si mga high-ranking official po dito, dyan naman po sa rest area na yan, dito naman po nagpapahinga yung mga Japanese soldiers while they were guarding yung mga high-ranking official. So dito naman po, itong branch ng tunnel na to, dito po ninyo makikita how yung strategy ng mga Hapon ginamit nila during the war. Kasi it is just 4 to 5 feet ang height ng mga Japanese soldiers dati, unlike sa mga American which is 6 to 7 feet. So ito naman po, ginamit nila yun. Advantage sa kanila yung height. Disadvantage sa kalaban nila. Kasi ito po, the exit point of this one, kung hindi po siya eroded, nasa top of the hill na po siya. Pero, habang papasok ka, papasikin po siya. So you have to crawl na hanggang doon sa taas. So hindi po kaya yan ng mga matatangkad, mga Amerikano. So okay, ngayon po, bibigyan ko kayo, you can take your video, your picture, or tingnan nyo lang kung anong nasa loob para may idea po kayo kung anong strategy ginamit po nila mga Hapon. Sige po. Mga isa or dalawa lang po. Kasi the oxygen content of this one is very low. Kasi yung mga Gen Z muna. Pwede na ba po si Lolo?